welcome po mga kuya. Ako yung lingkod Jonathan TV Vlogs nagbabalik at ang topic natin for today is about dito ay tuloy-tuloy natin mga kuya. Ipaliwanag natin kung gaano ba ito kahalaga ang ating mga sakramento, lalo na po sa ating pagdating sa ating mga sakramento ng ating simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. So ang topic natin for today po mga kuya ay about sa Eucharistia. Kung gaano ba ito kahalaga o ano ba ibig sabihin ang banal na Eucharistia po mga kuya. So ang sagot, ang sakramento ng banal na Eucharistia, ang the Holy Eucharist is the sacraments and a sacrifice in the Holy Eucharist is under the appearance of bread, the wine, and the Lord Christ is contained, offered, and received. No, ibig sabihin, ang banal na Eucharistia ay isang sakramento at pag-aalay diyan sa banal na Eucharistia sa ayons ng pan at pino. Ang Panginoong Hesukristo ay nandyan, ninaalay at natatanggap. Ang banal na Eucharistia ay ang huling hapunan, the Last Supper ng Panginoong Hesus, Lucas 22 verse 14 hanggang 20. Ang huling hapunan ng Panginoong Hesus ay tinatawag ni San Pablo na banal na hapunan, 1 Corinto 11 verse 20 hanggang 21. Kaya't ang ngayong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon kinakain ninyo, sapagkat ang bawat isa sa inyo ay nagpamadali sa pagkain ng kanyang sariling pagkain, kaya't nagugutom ang iba at ang iba naman ay nalalasing. Ang banal na hapunan ay tinatawag na wikang Latin na Eucharistia na nangangahulugan na thanksgiving. Ito ay pasasalamat. Ang hapunan ng Panginoong Hesus ay tinatawag ng Eucharistia dahil sa hapunang iyon ang ating Panginoong Hesus ay kumuha ng pan at nagpasalamat sa Diyos Ama. No, sa mababasa natin sa Lucas 22 verse 14 hanggang 15 hanggang 19, 1 Corinto 11 verse 23 hanggang 24. Ang hapunan ng Panginoong Hesus ay tinatawag ding paghati-hati ng tinapay, the breaking of bread, at isilaysay naman ng dalawa ang nangyayari sa daan at kung paano nila kinakilala sa Jesus na paghati-hati nito ang tinapay. Mababasa natin sa Lucas 24 verse 35, buhat 20 hanggang 20 verse 7. Ang sakramento, ang banal na Eucharistia ay isang sakramento ng Kristiyano na sila ay sangkatauhan ng Diyos dahil itong paniniwala na ito ay kanilang natanggap mula kay Panginoong Hesus. Mababasa natin sa 1 Corinto 11 verse 23 hanggang 24, sapagkat ito ang turo ng tanggap ko mula sa Panginoon at ibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ay ipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay lumampot ng tinapay, nagpasalamat, ito ay tinatawag na Eucharistia, at pinagpira-piraso. Ayun, at sinabi ito, ang aking katawan na hinandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa atin. Ito ay tinatawag po natin mga kuya na talagang sa araw ng linggo dapat ay makapagdalo tayo sa banal na misa, sapagkat ito ay banal po mga kuya. Kapag hindi po tayo nakapagdalo ng banal na misa, ito ay tinatawag din talaga mga kuya ay tawag ng mortal sin kapag hindi po tayo nakapagsimpa po mga kuya. So ito tuloy-tuloy po natin mga kuya. Ito ay hati-hatiin lang natin, gawin natin episode ang banal na Eucharistia, sapagkat ito ay mahaba talaga. So God bless at maraming salamat sa ating lahat. Nawa happy Pentecost po, dahil nag-celebrate po tayo ngayon ng Pentecostes po mga kuya, nakapag-receive tayo body of Christ sa araw na ito. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat po mga kakuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic,
voices lift the truth for those who've gone astray. Nourished by the Eucharist, we build community. So here we are to pledge our lives to the